DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Martes na tayo ngayon dito po sa Pilipinas. 5 ng Nobyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, bagyong Marcel lumakas pa. Naging severe tropical storm. Ilang lugar sa Luzon isinailalim na sa signal number 1. Pangulong BBM binisita mga lugar sa Batangas na napuruhan ng bagyong Christine. Pagtatayo ng mga disaster ready evacuation centers sa bawat lungsod isinusulong sa Kamara. Ligtas Pinoy Centers Act malapit ng lagdaan ng Pangulong BBM. PNP may welta naman sa PAOK. Operasyon ng isa't isa hindi dapat kwinikestyon. Senate President Chis Escudero sa LTO may-ari ng SUV. Cadillac Escalade. Alam ba ninyo na ang Pilipinas pala meron lang 24 na Cadillac Escalade? Sabi ho ng LTO. May-ari ng SUV na Cadillac Escalade na kulay puti na may protocol plate number 7, tukuyin. Isa patay, 2 sugatan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Pasay City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, lumakas pa ang bagyong Marce at naging severe tropical storm. Dahilan para isailalim sa signal number 1 ang 5 lalawigan sa Hilagang Luzon. Marce may lakas na hangin umabot ng 100 km bawat oras malapit sa gitna. Pagbugso umabot ng 120 km bawat oras habang kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 km bawat oras. Huli itong namataan sa layong 570 km east ng Birac, Catanduanes o 715 km sa silangan ng Daet, Camarines Norte. Nasa ilalim ngayon ang signal number 1 ang lalawigan ng Batanes, north at eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte at Apayao. Ayon sa Pag-asa, inaasahang kikilos ang bagyo ng pa-west-northwestward. Hanggang Miyerkules na umaga bukas, bago pumihit pa-westward sa Philippine Sea sa extreme northern Luzon. Posibleng tumama ang bagyo sa kalupaan sa Babuyan Island o sa mainland northern Cagayan sa Huwebes na gabi o Biyernes pa na madaling araw. Inaasahan din ng Pag-asa na lalakas pa si Marce, aabot ito ng typhoon category ngayong umaga. Bukod dito, sinabi ng Pag-asa na posibleng dumaan pa si Marce sa mga lugar na hinagupit din ng mga bagyong Christine at bagyong Leon. Binisita naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mismong landslide area kung saan nasawi ang 20 individual sa kasagsagan ng pagkagupit ng bagyong Christine sa barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas. Dito nagtaos ang banal na misa at nag-alay ng dasal ang presidente para sa mga nasawi sa lugar. Dumiretso rin ang Pangulo sa Talisay Municipal Hall. Pinaunahan ng pamimigay ng tulong pinansyal para sa mga magsasaka, mga mangingisda, mga pamilyang lubos na naapektuhan ng nagdaang bagyo. Dito nagpaabot din ang presidente ng cheque na nagkakahalaga ng tig 10 milyong piso para sa mga munisipalidad ng Agoncillo, Talisay, Lemery, Laurel, Cuenca at Balete. Kasabay nito, tiniyak din ng Pangulo na kabalikat ng lahat ng mga nasalanta sa panahon ng kanilang pangangailangang makabangon. Alam po namin na hindi sapat ang mga salita upang maibsan ang sakit na pinagdadaanan ninyo. Makakaasa kayo na ang pamahalaan ay patuloy na kabalikat ninyo sa pag-ahon mula sa hamong ito. Samantala, inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Science and Technology. Ganyan din ang Department of Interior and Local Government na tiyakin ng tama at maayos na komunikasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maging handa sa paparating na kalamidad tulad ng pagpapaigting sa warning system ng Department of Science and Technology. Kasabay nito ang pagtiyak ng Pangulo na gagawin ang pamahalaan ng lahat upang masiguro na wala ng malalagas na buhay dahil sa kalamidad o mga sakuna na tatama sa bansa. Bukod sa dalawang ahensya, inatasan din ng Pangulo ang National Irrigation Administration, ang Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources at Metropolitan Waterworks and Sewerage System para unti-unti ang pagbabawas ng tubig sa mga dam kahit wala pang bagyo
upang hindi mabiglang madam at maiwasan ang pagbaha sa mga komunidad. Pati ang DPWH, inatasan din ng Presidente na pagbutihin ang slope protection design sa mga kalsada at mga tulay upang matiyak na matibay laban sa climate change. Iginit ng Presidente, epekto ng climate change ang mararanasan at kailangan tugunan ito ng mas maigi. And again, it's climate change. It's something that never happened before. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung Loss and Damage Board na dalhin dito sa Pilipinas dahil sana sila ay tutulong sa atin para ayusin lahat yan. Hindi naman makaakma ang flood control projects ng bansa sa mga matitinding buhos ng ulan at malawakang pagbaha na nararanasan ngayon. Sa panayam ni Mayor Lakayde Macalma at Teo Pecho Corpus, ipinalawanag ni Public Works Secretary Manuel Bunuan, nakaangkla lamang sa localized flooding ang karamihan ng kanilang flood control project. Isa niya sa naging sani ang nang hindi pagiging akma ng kanilang mga proyekto ay ang nararanasan natin ngayong matinding pagbabago ng panahon o climate change. Yan pa man nangako rin si Bunuan na alinsunod din sa direktiba ng Pangulo, i-update nila ang mga proyekto upang matapatan ang epekto ng mga dumaraming maladilibyong sakuna. Intindihin po natin na itong mga dumarating na mga pagbaha ngayon, ito yung mga hindi natin inaasahan. Hindi naman nakadesign yung mga ginagawang ibang mga projects na mga projects na ginagawa are actually intended yung localized flooding problem actually to protect yung mga low-lying areas at saka yung mga built-up areas sa mga iba't ibang ilog. No? Itong mga nararanasan natin na mga pagbuhos ng ulan at saka sa lakas ng mga hangin, hindi ho nakaakma yung sinasabi natin na mga localized flood control projects sa mga ganito. Meron ho kaming ginagawa, mga foreign assisted program namin sa mga river basins. Yun po yung mga nakakaakma kahit papano sa mga ganitong mga. Hindi lang kasi talaga masabi ni Secretary Bunuan na nakikialam yung ilang mga politiko. Kaya nadidelay ho ang implementasyon ng ilang mga flood control project. Dahil may mga kongresista na sumasaw-saw sa proyekto at humihirit ng pagkalaki-laking komisyon. Iniutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagsasaayos sa mga nasirang infrastruktura dahil sa bagyong Christine sa Laurel, Batangas. Sa panayam ni Henry Uri at Karen Oyong sa programang Balansyado, sinabi ni Laurel, Batangas Mayor Lindon Bruce na isa sa tututukang kumpanahin ay ang pinakamalaki nilang tulay na nasira ng baha. Ito ang naging direktiba ng Pangulong BBM nang tumungo ito sa Batangas upang mamahagi ng government assistance sa bayan ng Laurel, isa sa pinakahanagupit ng nagdaang bagyo. Nakatakdang simula ng pagkukumpuni ng DPWH sa nasirang tulay ngayong araw ng Martes. Opo, bukas po sisimula na po ng DP, magkakaroon po ng spillway temporary habang kinukumpuni po yung pinakamalaking yung tulay po ay maglalagay muna ng pansamantalang madaanan po ng mga tao. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbag na bigan sa ating mga kababayan dyan sa Bulog, Cagayan, sabi ni Ryan Quaresma, malakas na ang hangin doon ngayon. Iginit naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may nakalatag ng flood control project, pero na-overwhelm lamang ang mga ito. Ito ang paliwanag ng Pangulo sa harap ng mga batikos kasunod ng naganap na malawakang pagbaha na nagpalubog sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulong Marcos, ang nakalatag na flood control measures ay dinisenyo batay sa mga nagdaanding matitinding bagyo mga pagulan. Pero dahil niya halos doble ang binuhos na ulan itong nagdaang bagyong Christine kumpara sa isang naging pinakamatinding pagulan, yung bagyong Undoy, hindi na ito kinaya ng flood control projects. But also they have to realize there's two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Panahon na para maisabatas naman ang panukala para sa pagpapatayo ng permanente at mga storm resilient evacuation centers. Sa muling pagbubukas ng sesyon, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, dapat paghandaan na ngayon pa lamang ang pagpapatayo ng matitibay at ligtas na evacuation center habang bumabangon ng bansa mula sa epekto ng mga nagdaang bagyo.
Kaugnay nito, malapit na rin daw na maisa batas ng Pangulong Bongbong Marcos ang House Bill 7354 o Ligtas Pinoy Centers Act. Lain itong makapagpatayo ng evacuation center sa bawat munisipalidad at lungsod sa buong bansa na fully equipped at disaster ready. Nakasaad sa naturang bill na ang bawat center na itatayo ay kayang protektahan ang mga evacuees mula sa lakas ng hangin ng bagyo na aabot hanggang 300 kilometro bawat oras at paglindol o pagyanig na may hanggang magnitude 8.0. The House of Representatives filed and deliberated on House Bill number 7354. Subsequently, in September, we adopted Senate Bill number 2451, or the Ligtas Pinoy Centers Act, as an amendment to the House bill, and we await the enrolled copy from the Senate for signing. This legislative measure is essential for protecting communities during disasters by establishing and maintaining safe, fully equipped, and permanent evacuation centers in every city and municipality. Samantala, nais na mga alamin ng liderato ng Kamara ang kalagayan ng mga lalawigan na lubos na sinalanta ng Bagyong Christine. Ayon kay House Deputy Secretary General Soponius Gabonada, naiulat na sa kanila na 30 congressional districts ang pinakatinamaan ng bagyo. Sinabi pa ni Ponyong Gabonada, nagpapasumite si House Speaker Martin Romualdez ng report mula sa mga kongresista para malaman kung kinakailangan nila ang dagdag na ayuda. Paliwanag pa ni Gabonada, ongoing na ang pagtalakay sa 2025 proposed national budget, kaya kung sakaling kinakailangan ng dagdag na pondo para sa rehabilitasyon, magandang matalakay na rin ito ng BICAM. Yung mga infrastrukturang yan ay gusto ding malaman ni Speaker Martin Romualdez kung gaano kalawak ang extent ng damage habang pinafinalize natin, ma'am, ang 2025 national budget. Kung may pamamaraan pa tayo para mapondohan sa pamamagitan ng DPWH itong mga damaged infrastructure, vital and essential infrastructure natin doon sa mga komunidad na naapektuhan ng Bagyong Christine. Sinimula na rin ng Globe ang paghahanda naman sa posibleng epekto ng Tropical Storm Marce na pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Kahapon pa tinaasahang maglalandfall sa Hilagang Luzon. Ito'y sa harap ng nagpapatuloy na pagtugon sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Christine at Leon. Ang magsunod na bagyo na nag-iwan ng malaking pinsala sa mga komunidad na kanilang dinaanan, lalong-lalo na sa mga linya ng komunikasyon. Ayon kay Yoli Crisanto, Corporate Communications Officer ng Globe, mahigpit nilang minomonitor ang takbo ng bagyo at inaasahang lalakas ito at magiging typhoon category sa susunod na 2 araw. Inihanda na rin ng Globe ang kanilang network facility sa mga lugar na dadaanan ng Bagyong Marce, kabilang ang mga generator sets at mga baterya para sa posibleng mararanasang power outages. Ang mga technical at support crew naman kasamang supply at emergency equipment ay nakaposisyon na upang matiyak ang mabilis na pagresponde kung kinakailangan. Bukod dito, handa na rin ang Globe na magbigay ng suporta sa koneksyon sa pamamagitan ng libreng tawag, libreng charging at libreng wifi sa mga estasyon kung saan na maaaring maapektuhan ng husto. Para sa karagdagang impormasyon, sundan lamang daw po ang Globe sa Facebook o bisitahin ang globe.com.ph para sa pinakabagong hashtag StaySafePH Advisory. Inisa-isa namang saklolohan ni Senator Amy Marcos sa mga lugar na hinagupit din ng Bagyong Christine. Kabilang sa mga naunang tinungo ng team ng Presidential Sister ang Lemery, Nasugbo at ang Agoncillo sa lalawigan ng Batangas. Namahagi si Senator Marcos ng bigas, mga Nutriban hygiene kits at iba pang forma ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Bukod dito, inalam din ng team ng mambabatas kung ano-ano pa mga kagyat na pangangailangan ng mga binagyo at kung paano masusolusyonan ang malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa Batangas upang hindi na maulit pa ang sinapit ito kasunod ng Bagyong Christine. Sinabi ni Senator Marcos, kagaya ng Bicol Region, kalunos-lunos din ang nangyari sa Batangas kung saan 60 individual ang namatay batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Samantala, pinangangambahan ni Senator Amy na magtutuloy-tuloy din ang pagtaas ng presyo ng tilapia sa ilang palengke sa National Capital Region. Sinisisi kasi ng ibang vendor na maapektuhan ang palaisdaan at mahirapan ang transportasyon kung kaya't sumisipa na ang presyo ng tilapia gaya sa Kabihansnan Public Market sa Parañaque City. Sa pinakahuling monitoring, mula 120 pesos per kilo bago ang pananalasa ng bagyo, tumaas na ito sa 150 hanggang 160 kada kilo ng tilapia sa nasabing pamilihan. Maganda umaga muli sa mga taga-Talisay, Batangas. Ingat po kayo dyan, at lalong-lalo na po kay Mayor Senny Mendoza.
nagpapasalamat lang tayo kay Senator Bongo sa kanyang agad na ayuda dito po sa mag-asawang taga Batangas na inilapit po ni Mayor Sen Mendoza. Talaga daw pong pahirapan ang signal ngayon doon dahil wala pa rin silang kuryente at wala pa rin maayos na supply ng tubig. Isa sa mga binabanggit niya si Jennifer Ponsalan Disipeda na taga Laurel, Batangas. Nagpadala na ho siya ng tulong kasama ho yung iba pang mga ayuda dahil ito ho'y talagang natangayan ng bahay. Samantala, pinsalang dulot naman ng dalawang nagdaang bagyo sa mga kalsada at flood control ng Cordillera, umabot na ng 147 million pesos. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naibag na bigat, Romy. Bukas at nadadaanan na lahat ng national roads at tulay sa Cordillera Region. Gayman patuloy pa rin ang pagkukumpuni sa ilang lugar. Ayon kay DPWH Regional Director Kadafi Tanggul, may ilang bahagi ng kalsada na may mga naiwang nalaglag na bato na dulot ng bagyong Christine at Leon. Lahat anya ng mga kalsada na nagkaroon ng landslides, rock slides, road slips na sanhin na pagkasara ng mga kalsada habang kasagsagan ng bagyong Christine ay bukas at nadadaanan na ng mga sasakyan. Sinabi ni Director Kadafi Tanggul, may naitalang 143 road closure incidents sa national roads sa 6 na lalawigan at 2 lungsod sa rehiyon ang natugunan ng DPWH Cordillera. Kabuang 147.17 milyong pisong halaga ng pinsala ng nagdaang bagyo ang nai-record. 55.57 milyong piso sa mga kalsada at 71.6 na milyong piso sa mga flood control projects. Sinabi ni Director Tanggul na mga ngailangan ng 41.87 milyong piso para maayos at maibalik sa mas maayos na anyo ang mga napinsalang infrastruktura sa Cordillera Region. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Hoy mga mamis, habang alapang bagyo, mag-laundry day tayo, ha? Sunod no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi bansya based on test sa chocolate, mud, and sambal and cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Ibinida naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tumaas ang kita nito sa unang 9 na buwan ng taon, umabot ng 79.43 billion pesos, mas mataas ng 42% mula sa 55.95 billion pesos na kita nito average taon-taon. Ayon kay PAGCOR Chair Al Tenco, ang sektor ng electronics games o e-games ay nakapag-ambag ng 28.22 billion pesos o 35.52%. Sa gaming revenue pie, sinusundan ito ng licensed casino ng Integrated Resort na nakakuha naman ng 30.84%. O katapat ho nito ay 24.5 billion pesos mula sa mga bayad sa lisensya. Samantala, ang netong kita ng PAGCOR sa unang 9 na buwan ay nasa 9.63 billion pesos. Halos doble sa 4.85 billion pesos na naitala noong nakarang taon. Sinabi ni Chairman Tenco na ang third quarter performance ng PAGCOR ay isang malakas na indikasyon na sa kabila ng desisyon ng Pangulong BBM na iba na ang pag-ooperate ng mga POGO o offshore gaming operators. On track pa rin ang PAGCOR na maabot ang 100 billion pesos na target na kita sa pagtatapos ng taon. 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga, ambulance personnel ng LGU sa New Corella patay matapos pagbabarilin sa Davao del Norte. Detalye ng balita mula kay June Sotel mula sa Action Radio Davao. June, may buntag. Mayong buntag usab Kuyang Angel, patuloy pang inaalam ng kapulisan ang motibo sa pamamaril sa isang lalaki sa Purok 7 Falcata, Barangay Misao, New Corella, Davao del Norte. Dakong alas 9:20 ng gabi. Nakilala ang biktima si alias na Oki, 46 anyos, empleyado ng MDRRMC bilang ambulance crew at residente ng Purok 5 Dorian, Barangay del Piran, New Corella, Davao del Norte. Ayon sa report ng kapulisan, bumabiyahe ang biktima patungo sa New Corella sakay ng kanyang tricycle na tinatawag na Bao-Bao at walang pag-alinlangan na may isang gunman
gunman na lumapit sa kanya at pinagbabaril ang biktima. Matapos sa pamamaril, mabilis na lumayo ang suspect sa lugar kung saan naganap ang insidente. Ang biktima ay pinagbabaril sa gunman gamit ang kalibre 45 na armas dahil sa na-recover sa crime scene ang 3 empty shell ng kalibre 45 na armas, 5 tama ng baril sa ulo, sa kanan at kaliwang baywang ang natamo ng biktima dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng kapulisan sa panguna ni Police Major Eunice Huit, hepe ng New Corilla Police Station, upang alamin mula sa pamilya ng biktima kung mayroon ba itong nakaaway o banta sa kanyang buhay bago nangyari ang krimen. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa Dimalibot Cabrera family dyan sa Seattle, Washington. Hoy, oras na para tayo mag-ultabayo. 24 makalipas ang alas 4 ng umaga, pero sabi ho naman dalubhasa, pwede naman ho kahit anong oras mag-ultabayo. No? Katunayan, 2 kapsula bago matulog, mga 1 oras, mas effective ho para ma-achieve natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po ito dumaan sa mga kwento-kwento lang, ha? Hindi ito yung mga napulot lang ng testimonial kung saan-saan. Clinical trial po ang dinaanan nito sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglayan ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya talagang napaka-effective. Mabisa ho ito na pagpasok sa katawan, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan dahil po sa ina-activate nito yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell. Yan daw po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Kaya na-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla, panibagong lakas. Kaya nung tayo po ay kumakaharap sa puyat, pagod at stress, tandaan ng ating kasanda ay ang ultamayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag natin kalimutan, ha? Ang ultamayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ama na gumamit ng shabu sa harap ng anak, arestado. Isinumplong ng kanyang mga kapitbahay sa Barangay Lamao, Limay, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny, good morning. Kalaboso ang isang 46 anyos na ama matapos mahuli ito umano sa akto ng mga otoridad na gumagamit ito ng droga sa harap mismo ng kanyang mga anak sa Riverside, Barangay Lamao, Limay, Bataan, 1:50 na madaling araw. Ayon sa report mula kay Limay Chief of Police, Police Major Madaib Jalman, isang kapitbahay ang nag-ulat sa kanila na gumagamit ito ng droga sa loob mismo ng kanilang tahanan, na agad naman itong pinuntahan sa panguna ni Deputy Police Captain Eduardo Conchada Jr. at nahuli ito sa akto. Nasamsam sa suspect ang ilang pakete ng shabu na nasa 1.369 gramo na nagkakalaga ito sa 9,438 pesos at mga drug paraphernalia. Sinabi ng mga anak na nagsabi umano ang kanilang ama sa kanila na huling gamit na niya ito ng droga. Subalit laking malas nang biglang dumating ang mga pulis sa lugar at naaresto itong suspect. Ang suspect ay sumailalim na ito kahapon sa inquest proceeding sa prosecutor office sa kasong paglabag sa Section 11, 12 at 15, Article 2 ng Republic Act 9165. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya paaba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Santa Cruz, Zambales. Oy, mga misis, sa may araw si Mr. pag-uwi galing na trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya at 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Umirit naman sa Commission on Elections ang isang barangay kapitan sa Angat, Bulacan para makansela ang voters registration ng isang pamilyang nagparehistro kahit hindi naman sila nakatira sa naturang lugar. Sa inirap na resolusyon ni Barangay Kapitan Mille del Valle Cruz ng Barangay Santa Cruz, iginiit nito na simula pa lamang ng maging mamuno siya ng barangay,
wala siyang nakikilala na residente na pamilyang Racal na kinabibilangan ni na Jed, Junito, Chopisto at Jed Racal na ngayon pala ay tumatakbo pa bilang kongresista ng ika-6 na distrito. Hindi na residente, kumakandidato pa. Kinontra din ni Cruz ang resolusyon ng Depensa ng Pamilya na simula 2023, tumira na sila sa bahagi ng kanilang business establishment na nakatayo sa Barangay Santa Cruz. Paliwanag ng kapitan, nagkasir sila ng on-site inspection sa sinasabing living area ng pamilya Racal sa tinutukoy na tindahan at natuklasan na masyadong maliit ito para sa isang buong pamilya. Nakasad din sa resolusyon na nitong August 29, 2024, nagparehistro ang pamilya para makaboto sa anggat. Ngunit mismo ang mga residente ng lugar ang nagsasabing hindi naman doon nakatira ang pamilya Racal. Ayos ha. Hindi residente ng lugar, tumatakbo pang kongresista. Para naman sa Comadrona Party List, malaking ginhawa para sa mga mahihirap ang pag-alis ng Philippine Health Insurance Corporation sa kanilang single confinement policy. Ayon kay ang Comadrona Party List nominee Attorney Piona Itona, nangangahulugan kasi na lahat ng mga miyembro ng PhilHealth ay mako-confine o magre-readmit sa kaparehong sakit sa loob ng 70 araw ay pwede pa rin makakuha ng mga benepisyo. Mahigit 26,000 claim niya kabilang ang community-acquired pneumonia, acute gastroenteritis, urinary tract infection at chronic kidney disease. Ang tinatanggihan ng PhilHealth noong 1 taon dahil sa umiiral na single period of confinement. Sinabi ni Attorney Itona, hindi na magdadalawang isip ngayon ang mga mahihirap na miyembro ng PhilHealth na magpospital at magpagamot dahil sa takot sa malaking bayarin o kaya'y magiging pasanin nila na magmumula sa sariling bulsa. Idiniin pa ni Attorney Itona ng Comadrona Party List ang pahayag ni Pope Francis na ang kalusugan ay hindi isang consumer good, kundi universal right o karapatan, kaya kailangang matiyak na hindi pribilehyo ang ma-access ang serbisyong medikal. Naniniwala si Attorney Itona na mapapangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino, makatutulong din ito upang mayangat din ang antas ng kanilang pamumuhay dahil magagawa nilang makapaghanap buhay o makapagtrabaho ng walang pag-aalinlangan kasunod na naging kautusan ng PhilHealth. Sa showbiz muna tayo, si Jan Estrada. Hindi direktang sinigot kung sino ang girl na kasama niya sa isang bar. Na naman! Alamin natin ang latest mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Sino ba yan? Hanggang ngayon ay hindi pa rin sinagot ni Jan Estrada ang tungkol sa kumakalat na video na ipinost ng isang netizen na kung saan ay naispatan ito sa isang bar na may kasamang isang mistisang babae. Kaagad na nag-viral ito nang ipinost noong nakaraang linggo. Ilang beses din namin kinulit ang aktor tungkol dito hanggang sa naglabas na lang siya ng statement kaugnay nga rito sa isyong ito. Ang sabi ni Jan, "Honestly, I don't owe anyone an explanation but once and for all, I'm going to say this. I have every right to befriend who I like to be friends with, male or female, like any other normal human being. The only difference is I'm a public figure." End of quote. Hindi na niya sinagot ang iba pa naming katanungan tungkol sa kanila ng asawa niyang si Priscilla Mireles, pero napansin naman nang mag-post itong si Priscilla sa kanyang IG story noong nakaraang linggo ng quote na, "When someone makes you an option, make them a memory." End of quote. Parehong tahimik lang ang mag-asawa sa tunay na kanilang kalagayan at wala pa silang official confirmation kung tuluyan na nga ba silang naghiwalay o sila pa rin o nagkaayos na nga ba sila. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Saan man po ang lakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan magpaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng Family Alcohol na pwede nating pagpilian. Yung Family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng Family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong Family Rubbing
compound improvement cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagang tunog. 21,000. 21,000 na naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yan? Masasabi ko nga sa inyo, yung unang item ay belt. Para saan bang belt? Di ba? Yung pangalawang item ay responsibilidad, katulad po ng responsibilidad ng isang sa mga items dyan po sa logo ng Kumadrona. Ang Kumadrona. I-check ho ninyo para makita ho ninyo. So, ano bang yung mga figures na nandun? So, ano bang trabaho nila? Okay. So, kung ano man po yung pangalawang item, yun ang clue na ibibigay natin. Ang po mga sagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtetext sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan Ngayon, para ho sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Okay? Para klaro, kailangan meron po kayong sharer badge. So ano ho yung pangalawang item na ating hinahanap at ano po ang prinsipyo ng P6 na ginamit? Yan po ang inyong sasagutin. Basta yung unang item, belt. Ang ganda pa ng clue na ibinigay ni Tunog Master Mabel Aribo. Ang belt, ang description niya, ginagamit pang disiplina noong unang panahon. May hugot Magandang umaga, Pilipinas! Bawal na yan ngayon. Oo, hindi na uso ngayon ang corporal punishment. Ayan. Isang mangingisda na lunod habang nangingisda sa Giwan Eastern Samar. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang mangingisda na lunod habang nangingisda sa karagatan ng Giwan Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Ruel, 67 anos, may asawa, resident ng Barangay Sulangan, Giwan Eastern Samar. Nangyari ang insidente alas 11:45 ng umaga sa Barangay Sulangan sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay mag-isang nagpalaot sa karagatan para mangisda at hindi na umuwi sa kanilang bahay. Nang humingi ng tulong ang asawa ng biktima sa mga barangay opisyal para hanapin at nakita ang katawan ng biktima, nagpalutang-lutang na sa karagatan ng Giwan Eastern Samar. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Nakisimpatya naman si House Speaker Martin Romualdez sa mga pamilyang nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sa isinagawang National Day of Mourning nitong Lunes, binigyang pugay din ang House Speaker ang mga responders, mga relief workers at mga volunteers na tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Patunayan niya nito ang tunay na diwa ng bayanihan ng mga Pilipino sa panahon ng kagipitan dahil may mga nakahandang sumuporta at magpaabot ng tulong. Muli, maraming salamat ho doon sa agad na tumugon ho doon sa ating pakiusap para po sa mga naging biktima po ng mga nagdaang bagyo dyan po sa Talisay, Batangas. Erceni Mendoza, magandang umaga po. Ilulunsad ngayong araw ng Philippine Postal Corporation of PhilPos ang bago nitong postal ID at express mail service na may di-deliver kaagad kinabukasan sa loob ng NCR. Ayun. Kasabay nito ang week-long celebration na ika-257th anniversary ng Philippine Postal Service na naitatag pala noong pang 1767. Ba, ganun katagal na pala ang Postal Service sa Pilipinas, 1767. Sa naturang pagdiriwang, dadalhin din sa kauna-unahang pagkakataon ng mga empleyado ng PhilPos sa iconic Manila Central Post Office Building 2 taon matapos na ito ay masunog. Laking pasasalamat ng isang dialysis patient sa Marikina City sa Malasakit Center program ng gobyerno na pinangunahan ni Senator Christopher Bongo. Ayon kay Catherine Kabutahe, 39 anyos, simula nang ma-diagnose siya sa chronic kidney disease. Kinailangan niya sumailalim sa dialysis sa edad na 23. Kaya't halos gumuho na ang kanyang mundo. Bukod kasi sa karamdaman na dagdagan pa ang pasakit sa kanya dahil ang kanyang pamilya ay walang kakayahan sa pagbili ng gamot. Kakaunti rin na niya resources noon pero nung magkaroon ng Malasakit Center, malaki ang naitulong nito sa kanila.
Sa ilalim ng programa, nabigyan siya ng libreng gamot na nakatutulong hindi lamang para sa kanyang karamdaman, kundi para makaahon din sila mula sa pagkakautang. Sinabi pa ni Catherine, tila nabulungan ng Diyos si Senator Bongo na magtayo ng Malasakit Center upang matulungan ang mga kagaya niya na may ganitong karamdaman. Sa kasalukuyan, 16 na taon nang nakikipaglaban sa sakit si Catherine sa tulong ng programa. Naniniwala naman si Senator Go na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ahasain sa joint exercise ng Philippine Army, Navy at Air Force ang kakayahan ng bansa sa pagdepensa laban sa cyber-terrorism. Ayon kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr., tampok sa ADJEX Dagat Langit Lupa o DAGITPA ang tinatawag na Information Warfighting. Bukod sa paghahanda sa hacking, sasanayan din ito ang paglaban sa fake news na karaniwang ding estratehiya sa mga gera. Inihalimbawa ni Browner ang kaguluhan sa ibang bansa, kung saan kaliwat kanan ang pagpapakalat ng mga propaganda para maibaling ang simpatya ng publiko. Binigyan din pa ng Armed Forces Chief na gumagamit din ng kaparehong misinformation tactics ang China sa tuwing may nangaharas sa West Philippine Sea. Sa gera ay kailangan niya tamang impormasyon ang binibigay natin. Dahil maraming mga fake news na nagkalat. And sometimes, yung pong mga fake news na yan yung nananatili sa isipan ng mga tao. So it could turn the tide of the war. Aabot naman sa 3,000 tauhan ng Armed Forces of the Philippines kasama ang PNP at Philippine Coast Guard na sasabak din sa exercise Dagitpa. Ito hindi ho fake news. Dahil ito'y tulong para ho sa mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Pangkiligin po natin ang Tangerine Chocolate. Ano ba itong Tangerine Chocolate? Ito po ay produkto ng mga magniniyog. Brand po ito ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, ipinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. At dahil lumalaki po ang demand nila ngayon sa tsokolate, dahil sa marami na pong orders, lalong-lalo na sa abroad, mas kinakailangan nila ng mas maraming taniman ng kakao. Yan ay isang patunay na kapag tinulungan ho natin ang mga magsasaka na mag-produce ng mga high-value crops, iba pang mga produkto, bukod ho doon sa kanilang likas ng itinatanim, madadagdagan po talaga ang kanilang kita. Kaya ngayon, ito pong mga magsasaka, hindi na lamang umaasa sa kopra, hindi na lamang umaasa sa nyog o kaya sa palay at mais, dahil sila po ay mga MSMEs na nagpuproduce ng tsokolate para gawing Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga taga Lagonoy, Camarines Sur. Diyos maray nga aga. Inimok naman ni Senate President Jesus Cunero ang Land Transportation Office na tukuyin kung sino may-ari ng SUV na gumamit ng Protocol Plate No. 7 na iligal na dumaan sa EDSA Busway at saka tumakas. Umapila si Cunero na sakaling miyembro ng Senado ang may-ari ng sasakyan. Lumantad na ito. Atasan ng driver at ang mga sakay ng nasabing SUV na harapin ang pananagutan sa ginawa nilang pagkakamali. Samantala sa inisyal na investigasyon ng LTO, natuklasan na peke ang ginamit ng plakang number 7 ng SUV dahil wala itong security features. At alam ba ninyo na meron lamang 24 katao sa Pilipinas ang may ganitong klase ng sasakyan? Lupit 24 lang pala ang may-ari ng Cadillac Escalade. Meron ho ako nakita nung pumunta ho ako minsan sa Pasig, meron ho kaming inasikasong importanteng bagay. Nakakita ho ako ng Escalade, kulay puti din po. Bukang bulletproof pa. Ang may-ari ho nito, ang gumagamit po nito, isang Bangladeshi national. Siguro ho, sa ibang mga pagkakataong pag-usapan natin yan.
Para din ho itong yung dumaan sa busway, ano ha? Hindi ko na nakita kung ang ginamit na protocol, may gumagamit din ng protocol plate yun, ano ha? Abay, may dalawang backup vehicle, isang katerba din ng bodyguard. LTO, kinakalampagan ng mga senador sa viral video ng SUV na may plakang 7 na pumasok sa EDSA busway. Detalye na balita mula kay Raymond Adpa sa RH28. Raymond, good morning. Pinamamadali ng mga senador ang Land Transportation Office o LTO para sa kanilang investigasyon upang matukoy ang may-ari ng puting Cadillac Escalade na may plakang 7 na pumasok sa EDSA busway. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, suportado nito ang panawagan sa LTO ni Senate President Francis G. Escudero na tukuyin at alamin ang may-ari ng SUV at agad ipagbigay alam sa Senado. Bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services, agad nakipag-ugnayan si Tulfo kay LTO Executive Director Attorney Greg Pua Jr. para sa update. Dito iniulat sa kanya na peke umano ang ginamit na plakang numero 7 dahil walang mga security features. Makatutulong umano ang ating mga kababayan upang magbigay ng impormasyon sa pagkakilanlan sa sakay ng SUV sa pamagitan ng larawan ng security aid at mismong ang VIP na nagbabadi ng bintana ng sasakyan. Sa report ng LTO ay 24 lamang na tao sa Pilipinas ang may puting Cadillac Escalade. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Kinumpirma naman ng Land Transportation Office na peke ang protocol plate number 7 na nakakabit sa puting SUV na dumaan sa EDSA busway. Ang lakas ng loob ng buwisit na ito, ano ha? Kasi siguro dahil Escalade ang dala niya, walang sisita, ano ha? Gumamit ng peking plate number. Ayon sa LTO, wala silang inisyo na protocol plate number 7 sa uri ng sasakyan na nakita sa video ng insidente. Yan pa man, hindi pa rin daw ligtas sa kaparusahan ang sinumang matutukoy na may-ari at nagmamaneho ng sasakyan dahil sa mga paglabag at aksyon itong naging banta sa buhay ng isang enforcer ng Department of Transportation. Naniyag din ng LTO na higpit silang nakikipag-ugnayan sa DOTR pati na kay Senate President Jesus Guerrero sa pagtukoy ng sangkot na individual upang mapatawan ng mabigyan ng show cause order para pagpaliwanagin sa patong-patong na reklamo. Lakas ng loob gumamit ng plate number 7, ano ha? Nagbaba pa ng salamin. May sinasandalan yan, damunyong yan, ha? Naibag na bigat sa ating mga kababayan dyan po sa Cordon Isabela. Ay may buntag sa matig paminaw nato sa barangay San Jose, Katubig, Northern Samar, maupay nga aga. At magandang umaga din po sa mga taga Gabaldon, Pangasinan. Ay, Gabaldon, Pangasinan, Gabaldon, Nueva Ecija. Sa mga taga Sitio Purokpok. Isa naman ang patay, 2 nasugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Pasay City. Bangkay na ng matagpuan ng mga otoridad ang nasawing 20 anyos na lalaki na sinasabing natutulog na magsimulang kumalat ang apoy sa barangay 1 ng Pasay. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Resmond Hermino ng Pasay Bureau of Fire, natagpuan ang bangkay na lalaki sa kabilang bahay. Nangangahulugan posibleng tinakan itong tumakas pero nasuffocate na sa usok. At kaya po ito, maaari po ito na hanap sa kabilang bahay ay marahil nakalabas na ito ng bahay at natrap na po sa kanyang dadaanan at umatras na lamang po, maaaring pumasok doon sa kasunod na bahay. Lungkot naman buhay niyon. Ayon sa Bureau of Fire, mag-alas 12 ng tanghali na iakyat agad sa ikalawang alarma ang sunog na umabot na ikatlong alarma bago tuluyang napula pasado alas 3 na ng hapon. Maliban sa 3 biktima na damay din sa sunog, ang labi ng isang 49 anyos na lalaking nakaburol sa isang bahay ng katabing barangay. Patuloy ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire sa sanhi ng sunog na kumalat sa halos 25 kabahayan, tumupok sa 8.4 million na halaga ng mga ari-arian. Magsasaka pinagbabaril sa loob ng kanilang bahay sa Bayambang, Pangasinan, patay. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasanin si Kayamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Patay ang 49 anyos na magsasaka na kinilalang si Reynaldo Torrio, residente ng Barangay Binlag First Bayan ng Bayambang, matapos itong pagbabarili ng mga hindi pa nakilalang salarin sa loob mismo ng kanilang bahay. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob, alas 12:10 ng madaling araw kahapon, pinasok sa loob ng bahay ng dalawang hindi nakilalang suspek ang biktima at agad itong pinagbabaril ng tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Saka mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Agad na isugod sa Bayambang District Hospital si Torrio, subalit yung dineklarang din doon arebal na ng attending physician. Nagpapatuloy pa ang masinsinang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga suspek at mabatid ang motibo sa krimen. Walang CCTV sa lugar kaya't pahirapan ang pag-imbestiga ng mga otoridad. Ito si Freddy Fajardo Aristarte, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga kababayan natin dyan sa Tabon-Tabon, Leyte. Maupay nga aga. Oy, congratulations muna kay Engineer Simon John Cruz Jr. Ito po ay pumasa po sa Electronics Engineering Examination. Binabati siya ni Dr. Yeye Manawis ng Bureau of Customs. Engineer Simon John Cruz Jr. Mukhang pamangkin yata ito ni Doc Yeye. Gwapo din eh. Ay, magandang umaga din po kay Moseng Salva. Moseng, tsaka sa kanyang gwapong at magandang anak. Mga gwapo at magandang anak at tsaka magandang may bahay. Ang ganda ng lahi ni Moseng, mga pamangkin ko po ito. Nainggit nung batiin ko ho ng happy birthday si Liza. Ayan, tsaka si Kuya Elmo. Kuya Elmo pala ay bayaw ko. Asawa ng aking older sister na si Leticia. Yan ha. Yung binati ko kahapon doon sa Kawait. Pero ang nagbe-birthday ngayon, ang pogi ko naman pamangkin na si Kobe Howard. Kobe, happy birthday. Binabati ka rin ng iyong papa na nasa dagat ngayon ha. Ni Papa Eugene. Happy birthday ha. Napakabait ha. At magandang umaga din. Ay, teka nga pala, may paalala po si Mayor Hani Lacuna ho sa mga taga Maynila. Nakikiusap po si Mayor Hani Lacuna na agahan ho natin ang pagpapile o pagbabayad ng ating real property tax. Nang sa gayon, ma-avail ho natin yung mga discount. Alinsunod po sa isang ordinansang ipinalabas ho nila, yung ordinance number 8672. Ayan, may schedule ho ng payment na may 20% discount kapag nagbayad ho kayo until December 10 ng taong kasalukuyan. Ngayon, pag magbabayad po kayo beyond December 10 o December 11 hanggang 29, 15%. Pag magbabayad ho kayo ng inyong real property tax mula January 1 hanggang 31 next year, 2025 yan, 10% na lang ang magiging discount. Ayan ha. So ulitin natin, the earlier the better. Until December 10, 20%. After December 10, December 11 hanggang 29, 15%. Pero kung kayo ay magbabayad next year niya, mula January 1 hanggang 31, 2025, 10% na lang. Ang paalala po ni Mayor Hani Lacuna, bayaran na ngayon pa lamang ang inyong pong mga real property tax nang sa gayon hindi ho kayong mahuli at magmulta at sa halip ay mapakinabangan ito pong mga discounts na ating pong binabanggit. Ayan ha. So sa lahat ng mga may-ari ng propiedad dyan po sa lungsod ng Maynila, yan ang paalala sa atin ni Mayor Hani Lacuna. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, congratulate din ho natin ang Pilipinas. Alam ba ninyo na number 1 pala ang Pilipinas ngayon kung ang pag-uusapan ay paramihan ng kasino sa buong Southeast Asia. Oo, ba? Kita mo ninyo kung gaano kalayo ang bilang ng kasino sa Pilipinas. Meron tayong 78 and counting. Oo. Lamang na lamang tayo sa Cambodia. Meron silang 48, ang Vietnam 40, Singapore 10, Myanmar 5, Malaysia 5, Laos 3, Thailand 3. Oo. Kita nyo, 10 lang ang kasino ng Singapore. Pero ang bilang ng mga turista nila ay napakalayo kung ikukumpara ho sa Pilipinas.
Paano naman kasi airport pa lang, di ba? Airport pa lang, ha? Pwede ng tourist destination. Sa atin, Ivan, asan na airport? Ang airport sa Pilipinas, isa pa rin sa tinuturing na pinaka-worst na airport sa buong mundo. Maganda umaga, Pilipinas! Plakpakan! Kayo naman, naimbag na migat sa ating mga kababayan dyan po sa Santiago City. At magandang umaga din po sa mga kababayan nating nakatutok ngayon all over the world. Ay sa mga Pilipino dyan ho sa Estados Unidos. Evan lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga. At sa mga suki natin dyan sa San Diego, California. Sa Midnight Singers na talagang iba yun ang paghahanda nila. Para po sa kanilang nalalapit na concert sa Pilipinas. Pero mukhang pukpukan pa rin ho yung kanilang mga engagement dyan po sa Las Vegas. Kaya naman paus na daw ho si Don Jun Yambao at saka si Tita Lloyds. Sir Art, Ma'am Linda, Tita Cora, Sir Manny, maraming salamat. Ingat po kayo dyan. Huwag malulungkot. At kinakailangan labanan po natin ang iba't ibang hamon sa buhay para mapagtagumpayan ang inyong nalalapit na concert. Maganda umaga, Pilipinas! Laurel, Batangas, wala pa rin kuryente at tubig ang ilang lugar. Ang Talisay, Batangas, may tubig at kuryente na. Ayan, okay. Yan po yung gusto nating iparating sa ating mga kababayan na nagtatanong sa sitwasyon po dyan sa Laurel at Talisay, Batangas. Pero kung hinahanap po ninyo investment para ho sa mga lugar na walang baha, yung flood-free, sundin ho ninyo yung sabi ho ni Malu Cabral. Yung pong mga proyekto po ng Washtas Realty dyan po sa Central Luzon, hindi ho binabaha. Ang tinutukoy po dito ay yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor at saka Samira at saka Severa Prestige. Yan na rin po ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry. With easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Mantakin nyo, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad after 7 days and take out ng Pag-ibig Housing Loan. Nasa loob po mismo ng township ang iba't ibang mga amenities. Nandyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery stores at iba pa pong mga entertainment facilities. At higit sa lahat, nandyan din po sa loob ng township ang munisipyo. Napakalapit naman po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon ho kayo bibili, matutupad na inyong pangarap na magkaroon ng bahay, may chance pa kayong magkaroon ng bagong kotse kung kayo po ay mananalo sa parapol hanggang Disyembre. Ang gagawin ho ninyo, mag-dial na kagad, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555 para makahabol ho kayo sa raffle na ito. Pag kayo ho ang maswerte, bago ng bahay mo sa Pasko, bago pa ang chikot mo. Umaga, Pilipinas! Hindi magandang kinikwestiyon ng mga ahensya ng pamahalaan ang operasyon ng isa't isa. Ito naman ang reaksyon ng Philippine National Police matapos na tawaging palyado ng PAOK ang naging raid sa isang scam hub sa Ermita, Maynila. Binigyan din ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pajardo na hindi sila tumimbre sa PAOK at Interagency Council Against Trafficking dahil wala namang kaugnayan sa trafficking ang agenda sa naturang pagsalakay. Una rito, dumistansya na ang PAOK sa ginawang raid kung saan pinakawalan din ang mga nahuling POGO worker dahil sa kakulangan ng papeles. Well, with due respect sa PAOK, sinabi na nga po natin na siguro hindi maganda sa mga ahensya ng gobyerno, particularly those involved in law enforcement agencies na questionin ang bawat operation po ng iba-ibang ahensya po. Because in the past naman po, we have a good working relationship with PAOK and we already explained earlier na itong operation po na ito does not require the presence po ng PAOK, again with due respect to them and of course IACAT because this is not a DIP cases po. Hindi kinakailangan. Ba't nyo nirelease yung mga nahuli nyo dahil walang coordination? Dapat kasi nagko-coordinate. Ba kasi nagkakanya-kanya? Hindi naman hindi naman yung papugihan, hindi naman yan palakihan ng accomplishment, di ba? Ang paghahabol po sa mga POGO hub,
doon sa mga illegal na mga Pogo Hub, dapat joint effort ho. Dapat nga isama ho ninyo dyan yung mga barangay kapitan yung mga barangay official, di ba? At saka alam ho niya, kaya yan namamayagpag. Dahil kinukonsinti ho ng ibang mga ahensya ng pamahalaan. Kaya nga sabi natin, ang hamon natin kay General Malbil, ba't ka hindi magpairal ng one-strike policy? Pagka meron isang Pogo Hub, illegal Pogo Hub na natuklasan, na-raid sa isang lugar, natunton, dapat managot ho yung provincial commander o kaya yung chief of police, di ba? Imposible namang hindi nila alam yan. Dati kaya ho namamayagpag yan dahil may sabuatan yung lokal na pamahalaan, yung mga barangay kapitan at saka yung mga lespo. Di ba? At actually, totoo, hindi naman ito bago. Matagal na ho ito talaga nag-ooperate. Panahon pa ho ni dating Pangulong Pinoy, meron na hong ganito namayagpag, hindi nga ho mabuwisan. Kaya ginawa ni dating Pangulong Digong, pinangalanan, ginawang Pogo, At nang sa gayon mahahabol talaga yung mga legit, gawing legit yung kanilang operasyon, At magbayad ho ng tamang buwis at tamang at saka at the same time na monitor. Yung iba, nagpatuloy pa rin sa illegal na operasyon, na-demonize ng gusto yung Pogo. Kaya ngayon, lahat sila balik sa pagiging illegal. At siyempre, happy na naman ho yung mga lokal na pulis at saka yung mga barangay official at saka mga local official na kumukonsinti sa kanila, lalo pa at malapit na ang eleksyon. Nanindigan naman ang PNP na lehitimo ang ginawang pagsalakay sa Century Peak Tower sa Ermita, Maynila. Ayon sa PNP spokesperson si Brigadier General Jean Pajardo, walang kaukulang permit ang kanilang naging target na kumpanyang Vertex Technology na pag-alamang gumagamit pa na ng pangalan bilang Quantum Solutions. Sa katunayan, kasama din daw sa raid ng PNP ang PAGCOR at ang Securities and Exchange Commission dahil sa mga paglabag din ng subject ng warrant sa Securities Regulation Code. Ginawa ni Pajardo ang pahayag matapos umulat ang management ng gusali kay Interior Secretary Jun Vic Remulla para ireklamo ang PNP. Giniit ang PNP, tinuturing pa rin ng kanilang anti-cybercrime group ang sinalakay na ika-23 palapag ng Century Peak Tower bilang crime scene. Ito ay habang nagpapatuloy pa ang ginagawang digital forensic exam sa dandang gadgets na nadiskubre sa naturang lugar. Definitely, yung kanilang business po ay hindi po dapat sila nag-engage sa cryptocurrency. At yun po yung lumalabas doon po sa investigation and kaya po ongoing pa po yung processing. They're trying to secure po dahil yung cyber warrant po nila is to search, seize and examine po itong mga laman po ng mga computers po nila. Definitely po, ang sabi po doon sa mga papeles ay hindi po sila authorized mag-engage po in any cryptocurrency investment po. Maganda umaga, Pilipinas! At muli, naanyayahan natin ang mga buntis dito po sa Mandaluyong, Makati, Pasig, Pateros at Taguig. Magkakaroon po ng Second National Buntis Assembly ang Midwives Foundation of the Philippines at ang DCRH, ang radyo natin at ang Manila Broadcasting Company. Ito po ay dadaluhan ng 1,000 buntis mula nga po sa 5 syudad ng National Capital Region ang tinutukoy natin na Mandaluyong, Makati, Pasig, Pateros at Taguig. Ang tema po ng taunang selebrasyon, kalusugan mo, aalagaan ko, pagbubuntis mo, babantayan ko. Ito po ang tema ng National Buntis Assembly, gaganapin sa Star Mall, Show Boulevard sa Mandaluyong City sa November 9. Ay, sa Sabado na pala ito, kaya para ho doon sa mga buntis, makipag-ugnayan na ho kayo sa inyo pong mga health center, sa inyong mga kumadrona, naaalalay ho sa inyong pagdalo dito po sa isasagawang National Buntis Assembly ngayong taon. Sa pakikipagtulungan ito ng DCRH Operation Tulong, DCRH TV, radyo natin, DCRH, sa ganyan din sa tanggapan ni Congresswoman Camille Villar, ang Star Mall, thank you. Tanggapan po ni Speaker Martin Romualdez, ni Tingog Party List Representative Yeder Marie Romualdez, ang DKT Health, ang Pediatrica, ang Taishu, MB My Best Friend, EQ Colors, ang Nature Spring Water, Asia Brewery Incorporated, Absolute Bottled Water, Yakult Philippines, Sanicare at Red Scope. Maganda umaga, Pilipinas! 5:02. Kauna-unahan sa Pilipinas.
Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga kababayan natin dyan po sa BARM. Simula po ngayong araw na ito ang registration para sa parliamentary elections dyan po sa BARM. At bago tayo magpatuloy sa ating pong mga balita, eto muna. Ay, bakit iba yata ito? Ito. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang grupo po ni Sherwin Alpargo sa Pasko Panalo Promo ay nasa Barangay 554, Zone 54, Ventura, Sampaloc, Maynila. Lakasan nyo na yung mga radyo at mga telebisyon dyan po sa Barangay 554, Zone 54, Ventura, Sampaloc, Maynila. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 21 mil 21,000 na naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mamaya magbibigay tayo ng isang malupit-lupit na clue Aabot naman sa mahigit 68 million ang bilang ng mga botanteng inaasahang makikisa sa 2025 midterm elections at Bangsamoro parliamentary elections. Ang filing po ng Certificate of Candidacy para sa Bangsamoro parliamentary elections ay magsisimula ngayong araw. Sa datos ng COMELEC, halos 34 million sa mga botante ay mga lalaki. Mas marami naman ang mga babae, 35 million naman ang mga babae. Naitala ang pinakamaraming bilang ng mga botante sa Calabar Zone. Sumusunod ang Region 3, National Capital Region at Region 1. May kaunting bilang naman ng mga botante na Cordillera Administrative Region na umabot lamang sa 1.1 million. Kasama na natin si Chairman George Garcia ng COMELEC. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel, at sa mga kababayan natin, magandang umaga din po. Thank you for joining us. Number one siguro, Chairman, unahin muna namin yung BARM filing. So far, anong sitwasyon ngayon doon? Ayos po, nandun po tayo kahapon, Sir Angel, sa Cotabato City kung saan nasaksihan natin yung mga naunang nag-file ng Certificates of Candidacy. Ito po itatagal November 4 hanggang November 9, Sir Angel. Napakatahirik po yung naging filing at hindi lang po yan nangyari doon sa Cotabato City sa Maguindanao, Maguindanao North, Maguindanao South, kung hindi po pati sa Lanao del Sur, sa Tawi-Tawi at dyan po sa Basilan. Siyempre hindi po kasama, Sir Angel, ang Sulu dahil ito po yung na-exclude ng decision ng Korte Suprema. At teka muna, hindi lang pala parliamentary ang ihahalal? Opo, sa kanila po, meron po silang doon sa dating original na 80 members ng parliament na naging 73 na lamang dahil may 7 nawala dahil sa Sulu, ay yung pong 40 doon, yung 40 doon, Sir Angel, ay ang hinahalal doon ay yung mismong regional political party. So kung halimbawa yung regional political party doon sa Bangsamoro, si Sir Angel ay 10. At pagkatapos doon sa 10 yun, isa ang nakakuha ng 4% ng bumotong mga kababayan natin sa parlamento. Yung number of voters who actually voted, 4%. Ay yung buong pong 40 yon, Sir Angel, ay mapupunta doon sa mismong political party na yon na nakakuha ng 4%. Kung dalawa sila nakakuha ng 4%, o di hahatiin po yung 40 sa dalawa proportionately po. Ganun pala yun, ano? Actually, muot pala nitong eleksyon nyo. Apo, meron po sila, Sir Angel,
meron din po silang tinatawag na sectoral representatives, 8. Pero dito po sa ating darating na halalan ng 2025, hindi po muna sila maghahalal ng kanilang sectoral representatives sapagkat ang mga sectoral representatives ay pipiliin naman sa pamamagitan ng assembly ng mga sectors na amin pong i-accredit. Ngayon po nagpapa-accredit sa amin, Sir Angel, 1,500 sectoral organizations. Wow! So halimbawa, ang kababaihan dyan ni 200, pipili sila doon sa kababaihan ng isang representante nila para doon sa parlamento. 8 po yun, yung mismong magiging sectoral representative. Pero hindi pa ngayon yan. Hindi pa ngayon yan. Hindi pa po. Okay. Ngayon po, meron na po selection sila. Sa 28 ang eleksyon. 28 ng November? 2028 ang 2028 ang eleksyon. Okay. Opo, pero sa 2025 magkakaroon lang ng assembly yung bawat mga sektor upang piliin yung kanila magiging representante. Pero sa sa buong BARM, meron ding local election. May election ng mayor, ng governor. Opo, Sir Angel, yan po yung nangyaring filing din naman natin noong October 1 to 8 para sa kanilang governor, vice governor, sangguniang panlalawigan, mayor, vice mayor at sangguniang bayan o sangguniang panlungsod. Tsaka ang balita naman namin, wala yata halos kalaban. Wala halos magkakalaban. Yung governor, yung mayor. Diba? Meron po dyan mga lugar na talagang halos walang laban. At nakakatuwa din naman yung ganun, Sir Angel, sapagkat ibig sabihin lamang na kontento yung mga mamamayan doon sa maaaring kanilang leader sa kasalukuyan. Or number 2, bisan po kasi dahil pagka walang laban na Sir Angel left, worry sa COMELEC, sapagkat hindi po ganun ka-pressure o kainit yung labanan doon sa area. Pero kailangan pa rin lang bumoto, kahit na walang kalaban, for example. Opo, yung pong mga walang kalabang, kinakailangan maiboto pa rin nila ang sarili nila. Kahit isang boto po, ang sabi ng batas natin, dapat ay mahalal pa rin sila. Hindi pwedeng automatically proclaim na kaagad. Hindi, pero yung mga tao, dapat bumoto pa rin sila para ma-determine naman natin kung ilan talagang nagmamahal doon sa kandidatong yun, di ba? Opo, yun po yung ating pakiusap din. Siyempre, Sir Angel, maliban doon sa kandidatong walang kalaban, may ibang posisyon din naman na kinakailangan natin silapan, katulad ng senador, katulad ng kongresista, katulad din ng mga ibang posisyon na maaaring may mga kalaban na. So, kinakailangan po talagang bumoto tayo. Kinakailangan taasan natin yung bilang ng voters turnout sa darating na 2025 election. Pero may record na ho kayo, bukod sa BARM, may mga regions din ho ba na predominant na walang kalaban, yung mga incumbent? O yung tumatakbo? Madami po lugar, Sir Angel, na madami po lugar na wala rin pong kalaban. Siguro nga, Sir Angel, dahil nga medyo magastos din ang ating halalan. At number 2, baka ang feeling ng iba, hindi ito ang proper time na kakalabanin. Halimbawa, yung incumbent, baka ang gusto nila ay mga susunod na. Kasi halimbawa, last term ngayon ng incumbent, feeling nila mas mahirap talunin. Kaya susunod na eleksyon na lang sila tatakbo. Mga ganong kadahilanan, Sir Angel. Kalimitan naman po yung inayos. Yung bang nagkasundo na muna. Na lamang. Lalo na po, madami tayong alam na ganyan na nagkasundo na lang na sa susunod na lang sila maglabanan. Ayun, oo. Teka muna, may deadline din ho kayo ng di ba? Exclusion at saka inclusion ng mga kailan ho ito, Chairman? Doon sa mga Sir Angel, opo, sa mga korte natin, kasi kalimitan po kapag may desisyon yung election registration board. Halimbawa, Sir Angel, ikaw ay nag-apply. Tapos yung application mo ay na-deny. Ang solusyon po dyan, ikaw ay magpapay ng petition for inclusion para maikama ang pangalan sa municipal trial court ng bayan o syudad kung saan ka. At yan po, hanggat maaari, ang desisyon sana ay lumabas bago mag 120 days before the election. Kinakailangan kasi namin, Sir Angel, nabanggit nyo kanina, yan pong listahan na yan ay almost semi-final yan. Pero hindi pa po yan final na final kasi meron pa diyang dadagdag o tatanggalin, depende sa desisyon ng Korte Suprema o ng Korte. At the same time, at meron pa rin tayo mga pangalan o mga botante na kinakailangan tanggalin dahil sila ay napatunayang double or multiple registrant. Ano nga palang latest doon, Chairman? Nabanggit nyo kasi nung last time, ang Nueva Ecija, isa sa mga nakitaan ho ninyo na matinding exodus. May mga nakausap kami doon, meron ho pala talaga na hindi naman doon nakatira, kumukuha ng barangay clearance doon sa kabilang barangay para doon magrehistro.
Meron din po sa Makati, meron din po sa Cagayan de Oro, meron din po sa Tawi-Tawi. Yan po ay atin na pong iniimbestigahan ang kadahilanan. Pero initially po, Sir Angel, ang talagang kadahilanan at yun ang lagi nyo naitatanong sa akin sa ating mga panayam ay yung barangay certification. Talaga namang tahasan, Bulgara, nag-i-issue yung barangay official ng barangay certification na yung lugtaong yan ay nakatira dyan. Kung batas kasi ang sinasabi, sabi ng Supreme Court din sa kaso ng Sabili versus Comelec, na kapag walang valid ID, pwedeng magpakita ng barangay certification. Wala po kami magawa doon sapagkat yun ang batas. Yun po ay desisyon ng Korte Suprema na abuso po. At kung kaya naman, mag-aasahan niyo po sa mga susunod na araw, maglalabas na kami ng aming investigation report at kung kinakailangan ay atin pong i-recommend ang prosecution ng mga barangay officials na sa ating palagay ay walang pakundangan sa pag-i-issue ng mga barangay certification. Oo, kasi mantakin nyo sa registration pa lang, nagbenta na. 500 daw ho yata para lang magparehistro eh. Isipin niyo po, Sir Angel, meron po isang lugar halos ang itinaas ay 40% ng number of voters. Ibig sabihin, mga 18,000 kaagad sa isang period lang, ilang buwan lang ang involved, ay tumaas na kaagad ng ganung kadami ang bilang ng mga botante sa lugar na yan. At siyempre, hindi po kami papayag na inaabuso yan. Kaya nga po ang amin pong kagustuhan, sana yung ating kagalang-galang na Kongreso mapag-isipan na tanggalin yung pong barangay certificate. Correct, oo. Sapagkat meron naman tayong national ID sa kasalukuyan, meron naman pong senior citizens ID, meron naman pong ibang government-issued ID. At bakit naman natin ipapayagan na katulad ng barangay certification na naaabuso at nagagamit, na pupoliticize, na weaponize, ika nga. Okay. Isa pang issue na gusto namin maliwanagan. Ang sabi ho ninyo, pwede na ang 15% threshold sa shading. Pag sinabi nating 15%, paano kung halimbawa, paano ho ba ito? Yung buo, yung 15% o kahit nakalat-kalat? Paano ho natin i-measure yung 15%? Chairman. Ano po si Angel muna, para sa kaalaman ng mga kababayan natin, dapat talaga ay yung mismong bilog, maliit lang, napakaliit lang naman ng bilog na yan, ay dapat i-shade natin ng buo. Hindi na po bali sumobra doon sa mismong bilog. Okay, sumobra. Okay lang po yun. Okay lang po sumobra. Huwag po sila mag-alala. Mabibilang po ang balota. At yung boto po nila. Subalit meron po tayong mga kababayan. Minsan tinutuldok lang. Hindi ba sineshade, hindi kinakalat yung pag-shade. Nung nakaraan, alam nyo, kauna-unahan talaga natin 50% threshold. Dalawang eleksyon yun, 2010, 2013. 2016 ay nag-25% tayo at pagkatapos nag-20. Ngayon po mas mababa, 15% lamang po, Sir Angel. Ibig sabihin, nagsubok po kami ilang beses na pagka parang nagtuldo ka lang, halos 20% na po yun eh. So parang sinasabi namin na maayos ang ating scanner ngayon na kahit 15% kayang basahin. Na tama rin naman, Sir Angel, sapagkat yun ang intensyon ng botante. Maaari hindi niya naisalat yung mismong pag-shade ng sa balota, pero yan ang intensyon niya, iboto yung mismong kandidato na yan. Nako, paano ko halimbawa magkakasunod yung pangalan, pareho yung apelido nung mga Ayun po, mabibilang pa rin po yung Sir Angel, sapagkat ngayon po ay hindi naman tayo pwede makapag-disqualify lamang dahil lang sa kaparehas ng pangalan. Ibig sabihin, lalo pat kung talaga namang parehas na may kakayanan na talagang parehas na may intensyon na tumakbo. So, dati-rati po kasi Sir Angel, talagang sobrang nakakalito yung parehas na pangalan at minsan halos magkatunog pa yung nickname. Ayun, talagang kinakailangan magdeklara ka ng nuisance dahil tumatakbo yung isa dyan, malamang pinatakbo yung isa dyan para lang guluhin, lituhin ang ating mga kababayan. Hindi, tinutukoy ko rin, halimbawa, magkasunod, magkapareho yung pangalan, pero hindi pala yun yung intention mong iboto. Paano mo ngayon sasabihin na hindi yan yung boto ko, Chairman? May bura ba? Walang bura eh. Wala po. Touch move ito, touch move. Kaya kinakailangan ang mga kababayan natin, ito ang ating magandang payo. Ngayon naman ay alam nyo na kung sino maaaring tumakbo sa 2025 elections. Magandang tayo magkaroon po ng sarili nating listahan ng kodigo, yung hindi dinidiktat umaasa doon sa pinamimigay na polyetos na technically bawal naman sa araw ng eleksyon. Dapat may sarili tayong polyeto o sarili tayong listahan upang yun na lang ang ating pagbabasihan ng iboboto natin. Mahirap po yung doon mismo tayo uupo, saka lang tayo mag-session. Minsan po sumusobra ng Angel. Halimbawa, sa halip na 12 ang senador, naging 13, ay wala na po ibibilang kahit isa. Yun nga eh.
dahil hindi mo kaagad nabilang. Oh, yung gusto kong itanong kanina. Paano ko halimbawa, ay teka mo, nagkamali ako. Gusto mong burahin. Wala nang bura to. Touch move. Wala na po, wala na pong bura, Sir Angel. Kaya po talagang kinakailangan pag-isipan, namnamin, at talagang may listahan na tayo pag tayo pumupunta sa mga presinto. At sana i-shade na natin ang buo. Huwag naman yung tuldok-tuldok lang. I-shade na natin ang buo, yung napakaliit na espasyo ng bilog na yan sa bawat pangalan ng mga kandidato. Sabi nyo, pwedeng magdala ng kodigo. Di ba? Paano kung yung kodigo isinubo ng partido o namili ng boto? Paano yung Chairman? Ibang usapan po yun, yung pamimili ng boto. Kaya nga sa mga kababayan natin, maaari kayong tumanggap ng mga papel na binibigay nila. Huwag pera at huwag yung kuno papel na binibigay nila, pero sa bandang huli, konsensya naman natin kung binibigay nila mga pangalan, ay yun ang ating ihahalal. Kaya dapat, sa bahay pa lang, meron na tayong sariling listahan. Yun ang ating pagbabasihan. Pag umupo na tayo sa bawat upuan sa loob ng mga presinto, at tayo mag-shade ng mga balota. Kasi iboboto nyo pagkatapos, pagkatapos ng eleksyon, sisisihin nyo yung gobyerno. Hindi, corruption ganito magnanakaw yan. Kayo naghalal Di ba? Pagkatapos, irereklamo nyo. Di ba? So, dapat gamitin natin yung kapangyarihan. Oo. Di ba, Chairman? Gamitin nyo yung kapangyarihan na bumoto. Last point na lang, Chairman. Merong inilabas na ordinansa kahapon po ang actually hindi naman kahapon lang, pero inulit lang ho ng Quezon City LGU yung ordinansa nila sa pagpo-post ho ng mga campaign materials. Ang sinasabi ho kasi nila, hindi po pwede maglagay basta-basta bukod doon sa designated area. Paano daw po kung halimbawa nasa bakod, Chairman? Sir Angel, pinupuri natin ang Quezon City government sa pag-i-initiate ng ganyang klaseng patakaran. Alam niyo po kasi, ulit-ulit natin sinasabi sa kasalukuyan, wala pong premature campaigning, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec. At yan daw po kasi nakalagay sa batas. Ibig sabihin, kahit magpapaskil sila, yung mga pagmumukha nila nakalantad sa mga kalsada, ay wala daw pong violasyon at hindi namin sila pwedeng kasuhan o i-disqualify. Subalit, yan ay ang Comelec, yan ay ang Omnibus Election Code, pero wala pong makakapigil sa isang LGU ang mag-prohibit o paglalagay ng mga campaign materials o mga materials sapagkat yan po ay ordinansa nila, yan ay internal sa kanila at pwede nilang parusahan o pwede nilang kasuhan. Kaya lang, siyempre hindi sa Comelec, kakasuhan nila doon sa kanilang mismong ordinansa. Yun po ang sinasabi natin na sana nga yung mga LGU mag-initiate ng ganito. Ngayon, kahit sa private property pinagbabawal nila, yan po ay ordinansa, hindi po sa amin yan. Pero pag dumating ang campaign period, Sir Angel, sabi po ng Korte Suprema sa Diocese of Bacolod versus the Commission on Election, pagdating ng kampanya at naglagay sa private properties, Sir Angel, hindi po namin pwedeng tanggalin sapagkat yan po ay ginagalang ang karapatan ng private owners sa kanyang ari-arian. Hindi, yung ordinance na yon hindi ho po pwedeng i-implement. Pwede po implement sa kasalukuyan ngayon. Ngayon. Pwede po habang ang Comelec ay wala pang kapangyarihan na mag-regulate ng mga campaign materials sapagkat wala pa pong election period at hindi pa nga po sila kandidato, sabi po ng desisyon ng Korte Suprema. Dapat pala lahat ng mga LGU mag-implement ng gano'n, para at least ma-minimize man lang natin yung pagkalat ng mga basura. Di ba? Sir Angel, walang makakapigil sa LGU na magkaroon ng tinatawag na offline backlash doon sa mga materials na nagkalat sa mga kalsada nila upang mapanatili maayos, malinis ang kanilang mga paligid. Pwede pong gawin ng mga LGU yan at hindi po kinakailangan ang Comelec sapagkat again, ang kapangyarihan ng Comelec ay papasok pa lang sa Enero ng 2025. Kaya ingit na ingit ako sa kampanya sa Amerika. Wala ka talagang makikitang mga basura, Chairman. Di ba? Pero minomonitor natin dyan, Sir Angel, yung kampanya sa pamamagitan ng artificial intelligence, paano ito nakaka-impluensya ng mga botante, and at the same time, yung laging kinakatakot na foreign intervention sa pamamagitan ng artificial intelligence. Oo nga, ibang labanan na doon sa kanila, ibang level. Oo. Pero at least, di ba, ang linis Ang linis, Chairman. Anyway, nasa inyo ngayon muli ang pagkakataon para manawagan po sa ating mga kababayan doon ho sa Barm area, Chairman.
Doon po sa mga kababayan sa BARM, as far as the Comelec is concerned, tuloy na tuloy po ang ating halalan dyan. November 4 to 9 ang filing ng certificates of candidacy. Bagamat madami na rin nag-file kahapon, yung po mga gusto pong mag-file ay pwede pong samantalahin. Maayos po, malinis at maluwag yung aming lugar kung saan kami nagpa-file ng certificates of candidacy. At sana nga po bago dumating ang November 9 ay makapag-file na kayo at bago po kayo pumunta sa local Comelec kung saan gagawin ng filing, sana po kompleto na yung mga dokumento. Hindi doon palang mag-accomplish o doon tayo mag-i-stapler o doon tayo mag-ahanap ng ibang dokumento na kakailanganin sa filing ng ating candidacy at certificates of nomination, manifestation of intent para sa mga regional political parties. Meron pa rin palang CONA, ano ha? So, ibig pa marami din palang mga partido tumatakbo doon. Kung gano'n. Ilang po ang accredited natin ay 7. 16 po ang nagpa-accredit dyan sa Asian na regional political parties para doon sa 40 na members ng parlamento. 7 po yan, pero kahapon po nilabas namin ng dagdag na 3 na accredited na regional political parties. So 10 po lahat-lahat so far ang accredited natin na regional political party. Pangalan po nila ang masasama sa balota. Yung pangalan ng regional political party, hindi po yung 40 na nominees nila. Chairman, maraming salamat for joining us. Magandang umaga. Ingat po kayo. Thank you. Magandang umaga po Sir Angel. Mabuhay po. Apo, ang chairman po ng Commission on Elections, si Chairman George Garcia. Maganda umaga, Pilipinas! Oy! Standby na Sherwin Alparo. Meron ng nanalo. Mag-commercial muna tayo. 24 makalipas ang alas 5 ng umaga. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Ayan! May winner na nahuli si Sherwin Alparo. Nasa Barangay 554, Zone 54, Ventura, Sampaloc, Maynila. Sherwin, good morning. Yes, Angelo, malamig ang simoy ng hangin. Kaya naman may miswa dito sa kainan na ito. Ang sarap ng miswa. Pakita natin yung miswa. Pakita mo yung miswa. Ito, totoo. Bagong luto, kumukulo pa. Kaya naman, medyo madilim lang kasi wala pang liwanag ang araw. Pero dito sa Barangay 5, Zone 54, itong tindahan sa kanto ng Solidad at ng Ventura Street, ito nga sa balik-balik Sampaloc, isa sa mga dinadayong kainan tuwing umaga dahil pagpasa ilang miswang almusal. Diyan mo yung miswang yan, nakikita lang natin yan sa mga Binondo. Pero hanggang dito sa balik-balik, meron din, di ba? At ang pinakaswerte, itong ano po ang inyong ganap? Ano po ang inyong role dito po sa tindahang ito? Titinda po. Isa po kayo sa mga proprietor. Isa sa mga proprietor tindahang ito. Proprietor siya? Proprietor o... Magbilas kayo? Maghipag na nagtitinda ng agahan hanggang tanghali. At yung kanila mga tinitindang ulam at pagkain, mga kanila nila, mga discarded, mga forte na recipe. Yung kanino recipe yan? Sa anak ko po si Ramil Marbat. Ayan, si Ramil na luto. At patagal na ho itong inyong kainan. Opo. Yung pinano pa? Ano pa ang kainan natin? 1901. 1973. Hindi pa ako tao. Galing, Oo, baby pa ako noon Anong baby ka pa? Hindi ka pa pinapanganak. Ay, oo nga pala. Tatay ko palang pinanganak noon. Tatay mo pala ang pinapanganak. 73. Kasi mga anak to ng taga Manila Times. Itong tindahan niyo, nanay, sino yung taga Manila Times po? Yung tatay niyo? Ricardo Marbat. Si Tatay Ricardo Marbat, taga Manila Times. Yan. Ano po? Head siya ng janitor. Head ng janitorial service ng Manila Times. Kala ko reporter. Pero okay na rin. Akala ko chairman nga ng Comelec Sa bayan din yan. Manila Times. Sige. Manila Times. Manila Times, si kay Dante ang yan, di ba? Oo, kay Klink. Oo. At ang importante nito na, tune in yung kanyang radyo. Umaga, araw-araw, nagpaparadyo sila dito sa mga
sumasakay ng tricycle kasi sa kabilang side dito, terminal naman ang tricycle. Kaya yung mga nandito at kumakain at nakakapakinig, nakakapakinig na rin ng sariwang balita mula sa dito. Kaya naman, dahil sino po pupunod yung announcer tuwing umaga? Si, Palmones. Angelo Palmones! Ito meron kang 1,000 pesos. Angelo Palmones. Oo, congratulations sa inyo. At siyempre, dahil ngayon po magpapasko na, pahamog. Huwag kayong magpapahamog. Gumamit kayo ng DZRH umbrella. Huwag kayong papahamog. At siyempre, meron niya kasama na grocery bag. Ito, yan, grocery bag. Maraming salamat, Angelo Palmones. Naku, maraming salamat din sa inyo. Yan, meron po yung meron yung spaghetti saka fruit cocktail. Naku, masarap pong luto yan. Spaghetti with fruit cocktail. Marami pong salamat. Naku, thank you rin sa inyo at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa DZRH. Thank you for making us number 1 sa recent Kantar survey sa Metro and Mega Manila. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Pasko Panalo Promo, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon ho ng proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa habang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! AFP at PNP tiniyak ang kahandaan sa bagyong Marce. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, tiniyak na ng sinatahang lakas sa pangbansang pulisyan at preparado ito para sa panalasa ng bagong bagyong Marce. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bernard Jr., naka-pre-position na ang relief packs ng gobyerno gamit ang assets ng militar kahit patuloy din ang relief at rehabilitation mula sa mga gupit na bagyong Cristil at Leon. Siniguro ni Bronner na hindi maapektuhan ng AFP Joint Exercise Dagat, Langit at Lupa o yung Exercise Dagit pa ang mga kagamitan ng sundalo sa pagresponde sa kalamidad. Magugunit ang mismong C-295 plane ng Philippine Air Force na maghahatid sana ng tulong sa Batanes ang nasiraan ng ilang araw sa Basco Airport. Sa bahagi naman ng PNP, inatasan ni Police General Romel Francisco Marbil ang mga polis na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng paghahanda sa bagyo. Sabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Pardo, handang-hanay na umalalay sakaling kailanganin ang presensya ng polis sa preemptive evacuation dahil sa bagyo. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, Philippine Coast Guard, bigo pa rin makita ang nawawalang barko sa karagatan ng Paluan, Occidental Mindoro. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Bigo pa rin ang Philippine Coast Guard na makita ang isang cargo vessel na lubog sa karagatang sakop ng Paluan na Occidental Mindoro noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Ayon sa PCG, gumamit na sila ng mga chopper at aeroplano para hanapin ang nawawalang MV Santa Monica sa baybayin ng Taytay, Palawan at buong probinsya ng Occidental Mindoro. Bukod dito, may ginagawa na ring boat patrolling sa iba pang baybayin ng Occidental Mindoro. Dahil dito, hiningi na rin ng Philippine Coast Guard ang tulong ng mga mangisda agad na i-report sa kanila sakaling may mamataang silang barko na sa mga lugar na kanilang pangisdaan. Tiniyak ng PCG na mas lalo pa nila paigtingin ang paghanap gamit ang aerial, seaborne at shoreline patrolling para
maganap sa MV Santa Monica. A. Ang nabanggit na barko'y umalis sa Caspian na Taytay, Palawan noong October 22. Ilang oras bago ang kasagsagan ng Bagyong Christine. Lunan dito ang 10 tripulante kasama ng kanilang kapitan at may kargang mga kalabaw. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, tinanggap naman ng State Bureau ng Pag-asa o State Weather Bureau na Pag-asa ang naging kritisismo ni Senator Amy Marcos tungkol sa kakulangan ng warning sa pagdating ng mga bagyo. Sa isang press conference, sinabi ni Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development Marcelino Villapuerte II, itinuturing nila na constructive criticism ang naging pagpuna sa kanila ni Senator Amy. Pinasalamatan din nila ang senadora at sinasabing ginagawa na nila ang lahat para mas mapaganda pa ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko, lalong-lalo na sa mga paparating na mga sakuna katulad ho ng bagyo. Naniniwala din si Villapuerte na nitong mga nagdaang buwan, marami na rin silang naidagdag na mga pasilidad o mga content ng kanilang warning. Gaya halimbawa ng Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, Weather Advisory for Rainfall at marami pang iba. At nagpapasalamat nga sila sa mga ganitong puna na sana maging daan din para mabigyan din ho sila ng dagdag pang mga pondo. Papasinaya naman ni Mayor Hani Lacuna Pangan ang bagong Bitas Animal Shelter at Slaughterhouse mamayang alas 2 ng hapon sa Bitas Street, Tondo, Maynila. May kapasidad dito na hanggang 300 malalaking hayop at 400 mga baboy at inaasahang makapagbibigay ng revenue na aabot ng 64 million pesos para sa lungsod ng Maynila. Ang slaughtering fee ng bawat maka ay 400 pesos hanggang 200 pesos naman o habang 200 pesos naman para sa baboy. Ayon kay Mayor Lacuna, ang slaughterhouse na ito ay isang modernong proseso na kanilang ang kanilang gagawing pagkate ng hayop na pasok naman sa animal welfare standards. Samantalang animal clinic naman ito ay may 37 bagong kulungan at kumpleto din sa ang clinic ng pet crematorium. Ba? Merong pet crematorium ha? Vaccination services, emergency care, x-ray, ultrasound at iba pa. Magandang umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga suki natin sa New York, Cubao, magandang umaga dito sa Pilipinas, alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga din po kay Dominic Cose de los Reyes, dyan po sa Binyan, Laguna. Yan. At para ho sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, sa mga seafarers natin, wag na hong magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa Laluyan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila na di kalidad na cacao beans at na pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 at para sa mga gustong umorder online, tangerinechocolate.ph. Mache-check nyo rin dyan yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang ginamit pong mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng gawang Pinoy, ito po ay may pagmamalaking 100% gawang Pinoy, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas pa natin ang ating ekonomiya. Tangkilikin ang gawang atin. Tangkilikin ang tangerine chocolate. Magandang umaga, Pilipinas! Si Professor Renato De Castro, isa pong political analyst at professor po ng International Studies ng De La Salle University, kasama na natin. Ano nga bang impact po sa atin ito pong minomonitor natin na eleksyon dyan po sa Amerika? Prof, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman po. Malaki yung impact niyan. Unang-una kasi yung ekonomiya ng Amerika, pinakamalaki yan sa buong mundo, although makahabol ng China. At of course, palagi natin tinitignan sa larangan ng security. Aliado natin ng Amerika under the Mutual Defense Treaty, and of course, lalong kailangan natin yung alyansa natin sa Amerika dahil nga sa tumitinding pagtutunggali ho natin laban sa pananakop po ng China sa West Philippine Sea at South China Sea. So malaking bagay yung talaga. Kung paano man magiging desisyon ng sino man magiging presidente, makaka-apekto ho sa ekonomiya ng Amerika at of course
yung ating alyansa sa Estados Unidos. Hindi naman siguro ho makaka-impluwensya kung itatanong ko man sa inyo dahil electoral college naman ho yung magpapasya doon. No? hindi naman popular vote, ano? Yung American system ho eh. Pero Prof, doon sa dalawang nagtutunggali, si Kamala, si Vice President Kamala at saka si dating Pangulong Donald Trump. Sino doon ang medyo mas pabor sa Pilipinas? Actually ho, no, pagdating ho sa larangan ng kasi ang interest ho natin nakasalalayo sa tatlo, sabihin natin yung ekonomiya ng Amerika. Pangalawa ho, yung tinatawag nating strategic competition. Okay. Laban ho sa China at Amerika na talagang nakikinabang ho, no? Binibigyang importansya ho ngayon ng Amerika. Hindi lang ho yung alyansa sa Pilipinas, alyansa niya sa Japan, alyansa niya sa South Korea, alyansa niya sa South Korea, even sa Taiwan, no? So, doon talaga tayo, kaya nakakakuha tayo ng malaking pabot, no, sa Amerika, at of course, talaga yung security guarantee nandun, no? Dahil nga ho sa tatlong issues yun, no? Tapos, of course, yung alliance natin. Pero pagdating ho naman kasi sa foreign policy, no, although matindi ho yung talagang tunggalian nila pag issue ng domestic, halos lahat ng issue sa domestic, nagbabanggaan sila sa taxes, so, gusto ni Donald Trump po na may tax break yung mayayaman, yung issue ng immigration, lalo na issue ng illegal immigration, even yung abortion ho, women's rights issue. Pero napapansin ho natin, pagdating ho sa foreign policy ho, hindi nila dinidiscuss ho eh. So talagang mukhang nakatutok sila sa domestic concerns. Gano'n naman talaga sa kahit ano naman ng lipunan, talaga ang focus talaga natin domestic eh. So, ganun ho yung nakikita ko. Dalawa ibig sabihin yan. Pangalawa, unang-una, hindi talaga nagmamatter sa ordinaryong Amerika kung sino boboto nila. Kasi ang titignan ng mga Amerikano, sino yung nakaka-apekto sa aking buhay. Lalo na sa issue ng inflation, issue ng mga immigration. Pangalawa ho siguro, ito yung talagang bet ko, meron silang tinatawag natin bipartisan consensus. Okay. Nagkakaisa sila sa mga daming issue sa nangyayari sa mundo. Isang palagay ko na talagang meron silang pagkakasunduan yung sa pananaw ng bawat Amerikano, nagkakatunggalian sila sa domestic. Pero pagdating mo sa larangan ng relasyon nila sa China, nagkakaisa sila. Prof, marami ding mga TNT sa Amerika, mga Pinoy yun na hindi pa botante. Pero kinukup-kup sila ng mga kamag-anak nilang Pinoy. Will that make an impact? May ano ho ba yun sa kanilang magiging voting preference? Una-una, hindi ho sila makakaboto dahil ano ho sila eh. Hindi, yung kamag-anak. Yung kamag-anak nila na siyempre, alam mo, yung mga TNT naman doon, na iniingatan din ng mga kababayan natin, mga kamag-anakan nila na residente na doon, di ba? Kasi ganito yung attitude sa Amerika ho, no? Pag yung mga immigrants to, nakapasok na sila, lalo na sa mga Latino, galit na ho sila sa mga pumapasok na iba. Ganon? Oo, kaya madami yung mga Pilipino magaw. Kasi ayaw nila yung mga bagong pumapasok, yung mga bagong alpas. Ang tawag nga ho nila sa mga Pilipino, katulad ho natin, kung pupunta ho tayo, tawag nila ho sa atin, Filipino off-board. Mga na maging immigrant na very hostile ho sila. Talaga? Kaya sa pag-aaral ko, at tingin ho sa akin doon, Filipino off-board. Sabi ko naman ho sa kanila, wala akong intensyon na maging American citizen. Nandito lang ako para mag-aral. Ganun? After 5 years, umuwi ho ako. So, nawawala yung espiritu ng bayanihan na sabagay doon daw. Amerikano na ho sila. Nagiging Amerikano na sila. Pag Amerikano na ho sila, iba na pananaw yan. Tsaka sila pa nga nagsusumbong ko minsan kasi may reward yata pagka nagsumbong ka ng TNT, di ba? Malaki pera ho yan. Hindi yun ni kuya sa mga Filipino-Americans sa mga Mexican-Americans. Pag naging Amerikano na ho sila, iba na pananaw nila. Ang tingin na ho nila, lalo na, kaya ako talaga sa 62, talaga malakas po yung bearing ni Donald Trump, yung illegal immigrants. Pumapasok po yan sa mga tier ng mga Amerikano na baka may sumunod sa atin at nakawan tayo ng trabaho. So doon siya lumalamang kay Kamala dahil si Kamala mas pabor sa mga immigrants eh. Lalo na, ang issue naman ho dito, hindi necessarily immigrants, yung illegal immigrants. Talagang madami ho talaga kasi kailangan mo ng mga, lalo na sa California ho, no, mga agricultural, kailangan nila yung mga illegal immigrants kasi cheap labor ho yan eh. Ayan, talaga pa lang iintayin na lang natin yung resulta sa mga swing votes. Sa swing states, yung 7. 7.
Pero nakikita ko, kasi table, usually pag mga close call, nasa advantage show kung sino man yung nasa administrasyon. Ganun ba yun? Oo, admitin mo dito. Pero tignan mo natin, we don't know. Katulad doon na nangyari noong 2016, naka-spring ng surprise si Donald Trump. Piski siya, hindi niya inaasahan mananalo siya. Hindi mo natin alam. Siya. Sige. Tawag kami uli, ha, Prof? Kung ano man yung magiging resulta ng eleksyon para makakita naman natin anong leaning nung mananalo, ha? And how will it impact the country. Thank you. I'm at your beck and call po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga kababayan po. Salamat po. Si Professor Renato de Castro, isa pong political analyst at professor po ng International Studies sa De La Salle University. Investigasyon naman ng LTO sa SUV na may plate number 7. Umaarangkada na. Bal Gonzales sa detalye. Baldo. Nawawala si Bal. Babalikan natin si Bal Gonzales sa 49 na makalipas ang alas 5 na umaga. Secretary Cesar Chavez, magandang umaga po sa inyo. Oras po para tayo mag-ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Galing po ito sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Yan po ay dumaan sa mahabang clinical trial po sa Japan, kaya hindi po ito kwentong kutsero. Ano bang ginagawa ng ultamayo o ng postbiotic? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, itinatawag po nito yung mga toxin sa ating katawan, na-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang disposisyon sa kinabukasan. Siyempre, magandang mood mo. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Available po ang ultamayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Teoxysil Ventures. Ito rin po mabibili sa lahat po ng mga branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Huwag natin hong kalimutan, ang ultamayo po ay halal registered at ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration kaya rekomendado ng mga doktor. Ang wag natin kalilimutan, ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balikan natin ngayon si Bal Gonzales, kaugnay po ng SUV na may peking plate number 7. Bal. Kuya Angel, hindi kailanman kukonsintihin ng Land Transportation Office ang tahasang pagbawalang bahala ni Numan sa mga umiiral na lituntunin sa batas trapiko. Ito, Kuya Angel, ang ikiniit ng LTO kasabayan ng isinasagawa nitong investigasyon sa insidente. Ayon sa LTO, walang protocol plate na inisyo sa particular na SUV na nakita sa video. Dahil dito ay nakikipag-ugnayan na ang LTO sa DOTR SAIC para sa mga karagdagang detalye tungkol sa puting SUV upang matukoy ang rehistradong may-ari nito. Sabi ng LTO, inilagay ng driver ng SUV sa panganibang buhay ng traffic enforcer ng SAIC. Pagtitiyak pa ng ahensya, agaran silang maglalabas ng show cause order kapag natukoy ng rehistradong may-ari at driver ng SUV. Batay sa kuha ng video, hinarang ng babaeng miyembro ng SAIC ang SUV nang pumasok sa EDSA busway pero imbis na magbigay ng driver's license ay tinangkaan nitong managasa at nag-dirty finger pa. Samantala, Kuya Angel, under control na itong sunog na sumiklab sa bahagi ng Commonwealth Market dito sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Nagkakaroon ngayon ng matinding traffic sa kabarang Commonwealth Avenue dahil sa okupado ng malaking bilang ng mga farm trucks ang westbound o yung galing ng Fairview at patungo ng Quezon Memorial Circle. Mamaya magsasagawa po ako ng follow-up report. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Lalaking wanted naman sa kasong acts of lasciviousness na aresto, kumukuha ng police clearance. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May puntag ka, Kuya Angel, sa kulungan ng bagsak na lalaki kumukuha ng police clearance sa Valenzuela City. Makarang nakumpirma ito sa warrant section na ito, yung hanap na wanted sa kasong lasciviousness sa ilalim ng Section 5 of Republic Act 7610. Ayon dito kay Police Colonel Lexon Cayaban, kumukuha ng clearance kahapon ng hapon ang suspect na si Alias Jeffrey nang matukoy ang kanyang identity na siya ang nasa talaan ng PNP na wanted doon pang December 1. RH23, Edwin Duque nagulat. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Naku, ang siling lubuyo, 450 per kilo sa Maricaban. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, 100 na ang itinaas ng kada kilo ng siling labuyo
dito sa Maricaban Public Market sa Pasay City. Mula lang sa 350 pesos ang kada kilo noong isang araw, 450 pesos na ang kada kilo niyan ngayon. Sumipa rin ang presyo ng ilang gulay gaya ng broccoli na 450 pesos na ang kada kilo mula sa 430 pesos. Ang repolyo 150 na ngayon mula sa 120 pesos ang kada kilo. Ang karot, 200 na ang kada kilo mula sa 180 pesos noon. Habang ang Baguio Beans naman at ang palaya parehong tumaas sa 170 pesos ang kada kilo mula sa 150 pesos, habang 130 naman ang labanos mula sa 120 pesos noon. Ang chicharo tumaas din sa 380 pesos ang kada kilo mula sa 350 pesos, habang ang bell pepper 380 pesos na rin ang kada kilo mula sa dating 300. Isinisisi pa rin ang mga tindera ang mataas na presyo ng gulay sa epekto ng Bagyong Christine at Super Typhoon Leon. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, para ho sa mga nakatira dyan sa paligid po ng Rizal at mga kalapit bayan, pakisilip po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project, dyan po sa Binangon ng Rizal. Pwede na yung mga taga Metro Manila, malapit lang Binangonan eh. Puntahan nun ninyo yung model townhouse nila, yung Bianca. 2-story house yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms siya. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 20 years to pay. Tawag po sa 0917-719-97 0917-719-7908. Ayan, para po sa karagdagang impormasyon. Ulitin natin ha, 0917-719-7908. Ayan ha, ang kagandaan nun nito para kang nakatira sa Baguio. Pag bukas mo ng pagpunta mo ng balkon, sasalubong sa iyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Maganda umaga, Pilipinas! Menos 2 bago po mag 2x2 at ACS Balita. Kuya Angel po, si Angel Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Magandang umaga kay Mayor Seni Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Si Mayor Seni pala kasama doon sa pagsalubong kay Pangulong BBM nung pumunta ito dyan kahapon. Ayan, no? Mayor Seni ha, katabi mo pa si Pangulong BBM, sabi ni Secretary Cesar. Ayan ha. Yan, si SAP at saka si Secretary Acusar. Ayun. Magandang umaga po sa mga taga-Talisay, Batangas. Justice Max De Leon, magandang umaga ha, ng Court of Appeals. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Democritus, isa pong Greek philosopher. Ang sabi niya, friendship of one wise man is more precious than the friendship of many fools. Hindi daw paramihan ng kaibigan. Isa lang, basta quality. Ayos na. ACS Balita at 2x2 susunod na. Sa minuto bago mag-ACS na umaga. RH number 1.